Inaasahan na ngayong araw ay lalapit sa Mindanao ang bagyong Verbena at tutumbukin ito ang bahagi ng Visayas at Dinagat Islands habang nakataas na ngayon ang tropical cyclone wind signal sa ilang mga lugar sa bansa, gaya ng Mindoro at Visayas. Para sa karagdagang detalye, puntahan natin si Rod Lagusad mula sa Pag-asa Live. Rod? Ice, isa ng ganap na bagyo ang una ng binabantayang low pressure area ng Pag-asa na nagmula sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bandang alas 2 ng umaga na maging bagyo ang LPE at ngayon ay tinatawag ng bagyong Verbena. Ito na ang ika-22 bagyo na pumasok o namao bilang bagyo sa loob ng PAR. Ayon sa Pag-asa, huling namatan nito sa layong silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 km per hour at pagbugso na aabot sa 55 km per hour. Kumikilos ito sa bilis na 30 km per hour sa direksyong Pakanluran. Kaugnay nito, ang bagyo ay nasa kategoryang Tropical Depression. Inaasahan na ngayong araw ay maaari na itong lumapit sa bahagi ng northeastern Mindanao. Ang bagyo ay maaaring lumapit sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur ngayong hapon. Inaasahan naman ngayong gabi hanggang bukas na babagtasin nito ang bahagi ng Visayas at Palawan, habang sa Miyerkules ay inaasahan ito na nasa bahagi na ng West Philippine Sea. Posible naman itong lumabas sa PAR sa araw ng Huwebes dahil dito binaging din ng Pag-asa ng malaking bahagi ng Visayas, Northern Mindanao at maging Southern Luzon ang makakaranas ng pagbugso ng hangin na dulot ng bagyong Verbena. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar: ang southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, central at southern portions ng Eastern Samar, central at southern portions ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern at central portions ng Cebu, Bantayan Islands at Camotes Islands, Bohol, ang northern portion ng Negros Occidental, ang northern portion ng Negros Oriental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique kabilang ng Caluya Islands, Guimaras, Dinagat Islands, Surigao del Norte kabilang ng Siargao at Bukas Grande Islands, ang northern portion ng Surigao del Sur, ang northern portion ng Agusan del Norte. Ice, kaugnay nito, pinag-iingat ng Pag-asa ang naturang mga lugar dahil sa inaasang malakas na hangin at malakas na pagbugso ng ulan. At may dagdag din natin, bukod dito ay umiiral din ang northeast monsoon o hanging amihan dyan sa may bahagi ng Northern Luzon, at habang ang shearline naman na pinagsamang o pinagbanggang mainit na hangin mula sa Pasipiko at malamig na hangin mula sa amihan ay nagdudulot ng pag-ulan dyan sa may bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, maging dito sa Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon. Ice? Rod, tanong lamang, may nabanggit ba ang Pag-asa saan ito magla-landfall, particularly ngayong araw, at mga anong oras ito? Ayos, base dun sa 6 a.m. o 5 a.m. weather bulletin ng Pag-asa, ang binanggit nila na maaring ngayong hapon ay dumikit na to sa may probinsya ng Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, at matapos ito buong araw ay babagdasin ito ang bahagi ng Visayas. Wala pa silang nabanggit na partikular na lugar na maaring paglandfallan nito, pero inaasahan nga natin na itong mga lugar na to na Northern Mindanao, Visayas o Palawan ay maaring o may tsansa na daanan itong bagyo. Ice? Huling katanungan na lamang, Rod, itong tropical depression, maaari pa ba yung lumakas o mag-intensify habang dadaan ito sa Visayas at mag-resurface sa karagatan pagtawid dito sa Panay Island? Ice, base dun sa track ng bagyo, ayon sa Pag-asa, ito'y mananatili bilang tropical depression pero may posibilidad na maging tropical storm once na bumagtasin ito ang Visayas at magpunta na to sa West Philippine Sea. Dito inaasahan na maaring mag-intensify at maging tropical storm ang bagyong Verbena. Ice? Alright, maraming salamat, Rod Lagusad mula sa Pag-asa.